Naaalala mo ba yung mga pagkakataon na mahirap gawin yung isang bagay o proyekto? Like for example, pag may bago kang problema sa trabaho mo, bagong issue na naganap sa negosyo mo, bagong project sa school nyo, ramdam ko rin yan. Kaya nandito tayo ngayon para talakayin ang 10 tips kung paano mapadali ang mahirap na gawain. Ako nga pala si Angelo Altarejos, negosyante, entrepreneur na may 5 taon ng karanasan sa pagnenegosyo. Alam natin sa buhay, may dadaanan talaga tayong mga punto kung saan may gagawin tayong bagong bagay, mahirap na bagay para sa atin. Maging bagong tungkulin yan sa trabaho, maging bagong problema yan sa negosyo mo, maging bagong project o assignment sa eskwelahan mo. Naaalala lang natin na nakaka-stress, nakaka-challenge talaga, at nakakapanibago sa pakiramdam na para tayong naiirita. Ngayon, kailangan natin ma-determine kung bakit ba tayo nagkakaroon ng ganitong mga pakiramdam sa mga oras nagkakaroon tayo ng panibagong challenge o mabigat na gawain. Maaring na-stuck tayo sa comfort zone natin, tatakot din tayong pumalpak, kulang tayo sa confidence kasi nga 'di ba bago yung gawain. Di natin alam kung paano to gagawin. Sa ibang tao naman, sanay sila sa instant gratification o mabilis na kasiyahan sa mga task. Kaya kagaya sa social media, sugal, online game, pagpa-party, at iba pa na makakapagbigay ng mabilis na kasiyahan. Meron din namang mga tao na sadyang ayaw kumuha ng risk at ang gusto lang ay ang mga safe na daan o gawain. Meron ding tao na may kulang sa motibasyon at meron din talaga na kulang sa resources. Kaya ngayon, talakayin natin ang 10 tips kung paano ba mapadali ang isang mahirap na gawain. So, tip number 1, set clear goals. Kailangan malinaw yung goal natin, syempre, para hindi tayo basta mairita o maligaw sa ibang gawain o ma-overwhelm. Lalo kung malaki yung proyekto at bago ito sa'yo. Kailangan tanungin natin sa sarili natin kung ano ba yung outcome na gusto natin, ano ba yung gusto nating ma-achieve, at bakit importante na matapos natin ang task na to. Sa ganung pamamaraan, mas mapoprogram agad natin yung sarili natin na tapusin talaga yung proyekto. O mabivisualize din natin na natapos na natin yung proyekto. At na-imagine na rin natin kung ano ang kahihinatnan pag natapos natin yung gawain na yun. Okay? So, tip number 2, himayin mo yung gawain sa mga maliliit na steps. Siyempre, kapag may plano ka na malaki, kailangan himayin mo muna yan sa mga maliliit na steps para hindi ka rin malunod o ma-overwhelm. Diba, kapag bago yung gawain sa atin, nalulunod tayo, napapagod tayo kagad, nahihirapan tayo mag-isip ng strategy. Kaya ang pinakamainam talaga ay himayin natin sa mga maliliit na steps ito. Like for example, pag mag-upload ka ng 100 products sa website nyo o sa online platform. Kung magpo-photography ka muna, magsimula ka sa photography. Kung magka-copywriting ka, mag-set ka ng SEO doon, iset mo muna sa lahat ng produkto para hindi ka pa ulit-ulit, hindi ka lalaktaw-laktaw. Sa ganung pamamaraan, nasisave mo ang oras mo at hindi ka malulunod sa gawain. Mind hack na rin ito para sa atin. Natatrack din natin kung nasaan na yung progreso natin sa isang proyekto. Okay? So, punta tayo sa tip number 3. Manage your time wisely. Pag may proyekto tayo, nagsisimula na tayo or pinaplano natin ang execution nito, kailangan i-mindset din natin kung ano ba yung time restrictions natin na sa ganung paraan makakapag-focus tayo agad sa kung ano yung kaya nating gawin ng mabilis. Kung ikaw magaling sa photography, edi tapusin mo na kagad yung photography. Kung ikaw magaling sa pag-i-encode or paglalagay ng description, edi tapusin na agad natin yung paglalagay ng product description. Sa ganung pamamaraan, nagkakaroon tayo ng mind hack kasi once na nararamdaman natin na nagkakaroon tayo ng progreso sa isang proyekto, parang masarap ba sa pakiramdam, di ba? At ma-maintain mo na yung tinatawag na momentum. Kaya importante na magkaroon tayo ng time scheduling. Manage our time wisely. Okay? So, punta tayo sa tip number 4. Be resourceful. Ito naman yung para sa mga may problema sa resources o kagamitan. Hindi ibig sabihin na kapag kulang ka agad sa gamit o pera o kakayanan, dapat ka na kagad tumigil dun sa proyekto. Subukan muna natin tumingin sa paligid natin sa mga alternatibo, nakakatipid, at readily available ng gamit sa paligid natin. Like for example, sa internet, maaari nating i-search doon kung ano ba yung mga pwedeng alternatives natin sa proyekto na ginagawa natin. Sa ganung pamamaraan, train din natin ang utak natin na maging creative at hindi kagad sumuko sa mga gawain o pagsubok na dadaanan natin. Di lang sa negosyo, di lang sa trabaho, di lang sa pag-aaral. I-train natin na maging resourceful ang mga sarili natin. Okay?
So punta tayo sa tip number 5. Mag-practice ng self-discipline. So syempre, nakapag-commit na tayo sa isang gawain. Kailangan, pag sinabi natin yon, kailangan tatapusin natin yon. Kailangan panindigan natin ang sinabi natin sa sarili. Pag nag-schedule ka na ng oras para dun sa task, kung nasa group setup kayo sa proyekto, kailangan ikaw ay maging isang magandang halimbawa rin sa mga ka-teammate mo. Nang sa gayon, yung ganong pagmamanage mo ng oras ay maa-adapt din ng mga taong ka-team mo. And actually, yung self-discipline ay makakatulong lang hindi dun sa gawain mo, kundi sa mga susunod pang gagawin mong mabigat. Isipin natin na training lang ang pagsubok na to, kaya hindi dapat tayo basta-basta susubok. Okay? So punta tayo sa tip number 6, embrace discomfort. Ganyan talaga. Siyempre, pagkabago yung ginagawa mo, naninibago ka, naiirita ka, malilito ka, hindi mo alam kung ano yung mga dapat i-prioritize. Medyo mabigat sa pakiramdam, nakakabalisa, nakakatuliro. Ang dapat i-mindset natin sa mga ganitong sitwasyon para na rin matulungan natin ang sarili natin, ay lagi nating isipin na ang mga pagsubok ay dinadaanan lang. Hindi yan tinatambayan, okay? Sa ganung pamamaraan, mas mapapanatili natin na kalmado, mag-isip, malinaw ang mga desisyon, at focus pa rin tayo sa ating goal. Tandaan natin na ang mga pagsubok ay normal na dinadaanan sa buhay. Lahat tayo, lahat ng umasenso at nagtagumpay ay dumaan sa maraming proseso. Kaya nandun na sila kung nasaan sila ngayon. For example, maaari niya na magiging dahilan para ma-promote ka, maging magna cum laude ka, o valedictorian ka sa eskwelahan mo, o maging panibagong, innovative product o solution na mabibigay ng negosyo mo. Kung papansinin nyo naman talaga, sa una lang naman mahirap gawin ang mga bagay na hindi natin alam. Pero pagtagal ng pagtagal, pag nakaharap ulit natin ang mga problemang yun, mas dumadali, gumagaling at bumibilis tayo, di ba? Kaya embrace discomfort. Huwag tayo matakot sa mga pagsubok ng buhay. Tip number 7, develop a growth mindset. Almost katulad lang siya ng embracing discomfort. Dito naman sa develop a growth mindset, kailangan natin maisip na lahat din ng mga pagsubok na dadaanan natin ay para lumago tayo. Ma-prepare tayo sa mga bagay na mas ikauunlad natin. Isipin natin na pagsubok lang yan para makapagpa-level up sa atin. At oras na malampasan natin yan, ay mas magiging mas skilled na tayo, mas knowledgeable na tayo, at mas magaling na tayo. Lahat ng taong gumaling ay dumaan sa pagsubok. At dahil meron silang growth mindset, mas madali nilang na-overcome ang mga bagay-bagay. So punta tayo sa tip number 8. Matutong maghanap ng suporta. Siyempre kapag may bagong challenge tayo sa buhay, career o pag-aaral man, ay hindi lang yan para sarilihin natin ng buo. Matuto tayong tumingin sa paligid natin kung makakahanap ba tayo ng advice. Kakilala natin, sa mga contacts natin, kamag-anak natin, sa kapamilya natin, sa mga taong nagkaroon na ng karanasan sa ganoong gawain o problema. Hindi masama ang humingi ng tulong o advice, lesson sa mga tao na nasa paligid natin. Kahit ngayon sa internet, 'di ba? Pwede nating i-search yung mga kung paano maresolba ang mga problema. Isang pindot mo lang ang impormasyon, maaari ka nang kumontak sa mga tao, magtanong sa internet at mahanap ang mga impormasyon na re-resolba sa problema mo. Huwag nating kalimutan humingi rin ng tulong kung kailangan. Okay? So punta na tayo sa tip number 9. Learn from failure. Alam naman natin na hindi lagi natin mareresolba rin ang problema. Kung may karanasan na tayong nag-fail sa nakaraan, maaari natin rin gamitin yun para maging lesson sa pagsubok na hinaharap natin ngayon or gawain na tinatapos natin ngayon. Kung last time hindi natin natapos yung proyekto, maaari nating dalhin ang lahat ng kaalaman doon or lessons na makakatulong sa pinoproblema natin ngayon. And the cycle goes on. Kung makakaharap mo ulit yung problema na yun, naging successful ka man o hindi, maaari mo pa rin gamitin ang experience mo para mas mapadali ang mga susunod na bagay. Huwag tayong matakot pumalpak. Ang pagpalpak, diyan natin nakukuha ang totoong lesson. Wala namang taong perpekto, kaya alam ko at some point din ng buhay mo, ay may mga hindi ka natapos na mabigat na gawain. Ganun pa man, kung napagdaanan mo yun, hindi ka dapat mawalan ng lakas ng loob na sumubok ulit. Tandaan mo na lang ulit yung mga lessons na nakuha mo doon sa last time na ginawa mo. Okay?
So, punta tayo sa tip number 10. Last but not the least, itong tip na to, celebrate success. Pag natapos mo yung proyekto at naging successful ka, huwag mong kalimutan na bigyan ng reward ang sarili mo. Basically, ang pagse-celebrate ay reward system natin sa utak. Sa ganung pamamaraan na po-program natin na kapag napapagana natin yung dopamine receptors natin at nagkakaroon tayo ng dopamine chemicals sa katawan. Yung dopamine chemicals ay yung feel-good chemical na gine-generate ng utak natin. Yung iba, kinukuha nila yan sa mga mabibilis na paraan gaya ng social media, sugal, party, online games, pero tayo bilang gumagawa ng trabaho, negosyante, empleyado o estudyante ay nabibigyan natin ang sarili natin ng dopamine sa healthy at natural na pamamaraan. So kapag kami natapos ka na gawain na bago sa iyo at mabigat, something na worth celebrating for, bigyan mo yung sarili mo ng reward, okay? Para mapoprogram din sa susunod na gagawin mo na kapag natapos mo yun ay may reward ka. Pero wag din sobra-sobra, ha? Lahat ng sobra ay masama rin. So yun yung 10 mabilis na tips kung paano natin mapapadali ang mahirap na gawain. Bakit ko ba sinishare to? Sa totoo lang, kasi kapag ka nagpaplano ka ng isang gawain or nakakaharap ka sa isang pagsubok tapos hindi mo nalalampasan, ay nakaka-apekto rin to sa psychological well-being natin. May mga tao na bumababa yung confidence nila, self-esteem nila, kasi alam nila sa sarili nila na may mga hindi silang natatapos na gawain. At kung wala kang gagawa, yung mga susunod na pagsubok ay nagiging hindrance na sa'yo. May mga tao na nai-stuck na sa pattern dahil sa karanasan nila, sa daming beses nilang plinano na hindi natutupad. Hindi nila nagagawa. At gusto ko lang i-share ang mensahe na to. Syempre, may mga kaibigan din tayo, kakilala, kamag-anak, na maaaring na-stuck na sa cycle kung saan ayaw na nilang i-challenge yung sarili nila at once na nakaharap sila ng mabigat na gawain, ay hindi na nila nare-reach ang full potential nila. Maaaring yung mga katrabaho natin, ka-teammate natin, kaklase natin, tandaan natin na every now and then ay kakaharap talaga tayo ng mabigat na gawain. Lalo kung ang plano natin o pangarap natin ay mataas. Kaya huwag tayong matakot humarap sa pagsubok. Bagkus, intindihin natin na ang mga bagay-bagay na yan ay binigay upang mas mapagaling tayo. Gaya nga ng kasabihan, di ba? Ang Diyos ay hindi nagbibigay sa atin ng pagsubok na hindi natin kaya. Maaaring pumalpak ka man, pero sa susunod na maharap mo ang ganong pagsubok, ay mas magiging madali na ito at alam mo na kung ano ang mga gagawin. Okay? So kung nakatulong ito sa'yo, like or comment ka naman dyan. Follow mo na yung page ko para updated ka sa susunod na mga topic at ishare mo na rin to sa mga tao na nangangailangan. Tandaan natin na ang pagsubok ay hindi dapat natin basta-basta sinusukuan. Dahil tayo bilang individual ay hinuhulma lang para sa mga mas malalaking oportunidad na haharapin pa natin. So yun muna sa episode na to ngayon. Ako nga pala ulit si Angelo Altarejos, isang entrepreneur, negosyante. Maraming salamat sa panonood ha. At kita-kits ulit tayo sa next episode. So see you! Bye!